Yo, what's up mga pare ko Gaano ka-effective si Troy Rosario at Japet Aguilar sa frontcourt player nitong Hinebra ngayon? Effective nga ba itong Twin Tower na binuo ni Coach Tim Cone para sa Gene Kings? Kung effective nga raw yung bagay na to, bakit kailangan pa rin kumuha ng Hinebra ng isang big man o center para mas palakasin pa nga raw yung frontcourt defense nila? Tara't pag-usapan natin sa video na to. Ang Hinebra ngayon ay merong 5-3 record at may 62% winning percentage sa conference na to. At may dalawang magkasunod na panalo kontra sa Magnolia at SMB. Sa nangyaring laban naman nila kontra sa Northport, tinalo sila ng top 1 team na to sa bracket. Ang Hinebra kasi solid yung shooting guard at point guard mula dito kay Thompson, Stephen Holt at Abariento. Sama pa si Maverick Misi. Tapos isasama pa natin dyan itong makakabalik na sa lineup nila na shooting guard na si Jeremiah Gray. Kaya nga pagdating sa guard nga raw ng Jeans sobrang solid yung mga player na yan. Kaya wala nga raw magiging problema itong Jeans sa mga guard. Kung tutuusin nga loaded na sila pagdating sa posisyon na yan. Si Brownlee yung import na 6'7" nila na kung tutuusin nga raw nasa small contender ngayon itong Jeans. Dahil kung tutuusin nga raw itong si Japet Aguilar lang yung nag-iisa nilang big man na 6'9", kaya sobrang nahihirapan ngayon itong Jeans pagdating sa frontcourt defense nila. At wag nating kalimutan mga pare ko na wala na yung height limit ngayon para sa mga import, kaya sobrang laki nga raw ng mga import ngayon na nakakatapat nitong si Brownlee. Kaya naman mas nahihirapan ngayon itong Hinebra, pero kita natin na nagagawa nilang maging contender ngayon dahil sa ginawa nitong si Coach Tim Cone, kuhain itong si Troy Rosario at kinumbine niya dito kay Japet Aguilar, na ngayon nga nagiging suporta nitong si Aguilar pagdating sa frontcourt defense nila. Yan yung naging idea ni Coach Tim, kaya nila kinuha itong si Troy. Nagamitin nga raw muna itong si Troy pagdating sa support dito kay Japet Aguilar sa ilalim. Pero kita natin yung nilalaro nitong si Troy Rosario na mas nagiging efficient siya pagdating sa outside shooting at mas napapakinabangan ito bilang elite scorer ngayon ng Jeans. Yan yung idea na masasabi nating effective para dito sa Jeans ngayon. Kaya naman kung tatanungin nyo ako mga pare ko kung effective ba o hindi itong ginawa na to ni Coach Tim Cone, ang masasabi ko oo, effective. At kita naman natin yan na mas gumaang ang ikot ng bola pagdating sa off-ball offense nitong Jeans, lalo na yung depensa nila sa ilalim. Si Troy kasi ngayon merong 78% true shooting percentage sa game at merong 3.9 offensive rebounds per game sa 7 games na ginawa niya sa Hinebra. Very efficient nga raw talaga ng versatile nitong si Troy mula sa opensa at depensa. At di lang yan mga pare ko dahil kaya nitong maglaro in and outside. Dahil nga sa shooting capability na meron sa versatile nitong si Troy, na mas napapagaan nga raw ngayon ang scoring nitong Jeans sa labas. 6'7" forward itong si Troy mga pare ko, pero mas napapakinabangan nga ngayon ng Jeans itong si Troy sa pagiging elite scorer niya sa outside. Kaya nagiging suporta lang siya ngayon sa front nitong si Japet Aguilar na nag-iisang big man nga nitong Jeans. Last Governors Cup mga pare ko, yung matatandaan natin, isa sa mga naging problema nila at nagpahirap sa kanila yung kawalan nga nila ng big man at pang suporta dito para kay Japet Aguilar sa frontcourt nila. Pero natawid nila yan at nakapasok pa nga sila sa championship game, pero nabigo sila dyan kontra dito sa talk and text. Kaya ngayon yung naging problema nga nila ayon mismo sa mga analyzer na kailangan ng Jeans ng isa pang big man kung gusto nila talagang maging champion contender sa Commissioner's Cup na to. Effective naman talaga yung Twin Tower na binuo nitong si Coach Tim Cone. Pero kung papipiliin nga raw sila kung anong role talaga yung ibibigay nila dito kay Troy, mas magagamit nga raw nila ito bilang forward dahil mas efficient itong si Troy pagdating sa in and outside scoring. Kita naman natin yan sa naging laban nila kontra sa SMB na gumawa ito ng double-double record with 22 points and 10 rebounds sa game. Kaya naman even na effective itong si Troy sa kombinasyon kay Japet Aguilar sa front at sa Hinebra mas nagagamit siya, mas tinitignan pa rin itong Jeans na gamitin siya bilang elite scorer dahil mas magandang numbers yung ipoproduce nitong si Troy kung gagamitin siyang forward nitong Hinebra. Kaya naman even na effective nga itong si Troy sa kombinasyon niya kay Japet, kailangan pa rin nga raw ng Hinebra na kumuha at sagutin yung problema nila pagdating sa big man. Yan yung dahilan kung bakit sila tumatarget pa rin ng big man ngayon.
Hindi dahil hindi nga effective itong si Troy, dahil yung gusto ng mga to mas palakasin palalo yung front court defense nila pagdating sa isang elite center na hindi nalalayo sa laro nitong si Aguilar sa ilalim, at i-focus itong si Troy pagdating sa pagiging elite scorer at off-ball offense nila. Isipin nyo mga pare ko, meron silang Thompson, Abarrientos na nagtitimpla ng play, at Brownlee, Rosario at Jeremiah Gray na magiging finisher nila ngayon. Sa mga position pa lang ng mga players na yan at mga numbers na pwede nilang maibigay, kita na nga raw natin yung pagiging contender nitong Jeans. And what if pangaraw kung makabalik pa itong si Jamie Malonzo sa lineup nila ngayon at makuha nila yung ideal center nila na hinahanap sa isang trade na magiging kapalitan nitong si Japet Aguilar pagdating sa pagiging front court defender. Yan yung dahilan kung bakit tumatarget pa rin nga raw itong Hinebra ng isang sentro para maging champion contender na sila ngayon, dahil yan din mismo yung gusto nilang maibalik sa conference na to. Dahil kung pag-uusapan natin itong lineup ngayon ng Jeans, even na solid nga raw, hindi pa rin maituturing na contender yung mga to unless na makuha na nila yung center na kinakailangan nila.